Ang video na ito ay isa na namang reaction-style commentary na may halong pangungutya, sarcasm at emosyonal na paghihinagpis, kaugnay ng issue tungkol sa mga kinaharap na kaso ng ilang personalidad sa Kalingap community, partikular na tinutukoy si Doc Lab at si Lolo na tinutukoy rin sa video bilang si Pineda o Federico. Pangunahing nilalaman. Pagkakadismiss ng kaso ni Doc Lab, inanunsyo ng vlogger na malungkot man daw pero panalo na ang kabilang kampo. Ang kasong isinampa laban kay Doc Lab ay na-dismiss na raw. Talo na kami ang paulit-ulit na sinasabi habang may sarcastic na taas kamay na tila pagsuko. Ayon sa kanya, hindi raw sapat ang ebidensya kaya na-dismiss ang reklamo. May sarcastic na congratulatory tone para kay Doc Lab at mga kaalyado nito. Binanggit na raw ito sa live ni Kuya Val na tila nagpapatunay sa balita. Kalituhan sa sinasabing love letter at subpoena kay Federico, Lolo. Sa kabilang banda, may binanggit rin na dumating na umano ang love letter o subpoena kay Lolico. May sinabi pang August 14 or 16 ang deadline para mag-counter affidavit, kaya kailangan na raw ng abogado. Nakakagulo raw ang impormasyon. Kay Doc Lab dismiss. Kay Lolo dumating ang subpoena na may 15 counts daw. Dating 13 counts, ngayon naging 15 counts, kaya ang tanong, ano ba talaga ang totoo? 3. Reaksyon, galit, pagtatawa, pangungutya. Kahalo sa pagsasalaysay ay ang sarcasm at emotional na expression tulad ng ay, kawawa naman tayo. Taas kamay na, suko na. Congrats na lang daw kay Lolo. Wag ka tumawa ha, talo na nga tayo May parting parang nagpapatawa habang naninira o nang aasar, typical sa online reactions. Binanggit rin ang mga pangalang Alaskali Vlog at Ate Babes na tila nagbibigay ng suporta o items sa vlogger. 4. Duda at alinlangan. Paulit-ulit na tinanong kung ano ba talaga ang totoo, dismiss ba talaga? Bakit may subpoena pa si Lolo? Fake news ba to? Lumalabas ang suspetsa na baka may nagkakalat ng misinformation o ginagamit ang issue sa content creation. 5. Tumukoy sa bayad at legal na proseso, binanggit na may kailangang bayaran na 10 thumb para makapag-counter affidavit. Tila naghahanda na raw ang kampo ni Federico para sa susunod na legal na hakbang. Pero may duda pa rin kung may tunay na kaso ba talaga. Konklusyon, kabuuang tema. Ang video ay isang sarcastic na reaction sa di umano'y pagkakapanalo ng kampo ni Doc Lab matapos madismiss ang reklamo laban sa kanya. Kasabay nito, may naglalabasan na update na si Federico, si Lolo, ay nakareceive ng subpoena ukol sa panibagong legal na hakbang, ngunit hindi malinaw kung totoo ito o drama lang. Ang tagapagsalita ay malinaw na bias at ginagamit ang dramatikong minsan nakakatawang paraan para ipahayag ang pagkadismaya, maningil ng hustisya para sa umano'y mga biktima, at mang-intriga sa tila kaguluhang legal na gaganap sa komunidad. Kung gusto mong gawan ito ng buod, ihiwalay ang timeline of quotes, gawan ng caption, analysis o script. Sabihin mo lang at ipagpapatuloy ko. Narito ang detalyadong pagsasalaysay ng iyong transcript. Pangunahing tema. Ang video ay isang komentaryo tungkol sa balitang di umano'y nakatanggap si Federico ng love letter o subpoena. Ngunit ito ay pinagdududahan ng mga nagkokomento kung totoo ba ito o isa lamang itong gimmick para sa content. Tinalakay din ang posibilidad na si Federico ay magtago at ang mga implikasyon ng kanyang mga kilos sa mata ng publiko. Pagbubukas ng video. Binati ng vlogger ang audience at inamin na ang video ay na-record kagabi, ngunit ngayon lang na-upload. May paunang patutsada agad. Walang mukha ang inyong likod, na tila patama sa isang taong itinatago ang kanyang sarili sa camera. Punto sa subpoena. Sinasabing may 15 counts na reklamo laban kay Federico. Binanggit na napakabilis raw dumating ang subpoena, na sa iba ay tila kaduda-duda. Inulit-ulit sa video ang pariralang nakatago siya dito at 15 counts na parabang sarcastic na pinapaalala ang bigat ng kaso habang tinutuligsa ang tila pagtatago ng akusado. Pagdududa at pagtuligsa, tinanong ng vlogger kung totoo ba ang subpoena o fake news. Kinuwestiyon ang timeline. Kung Lunes ang reklamo at Huwebes o Biyernes ay dumating agad ang subpoena, masyadong mabilis daw ito. Pinaalalahanan si Federico na huwag gawing biro ang subpoena lalo't hindi ito pangkaraniwang usapin. Panawagan sa pagpakumbaba.
Sinabi ng vlogger na kung sa tingin ni Federico ay nagkamali siya, dapat siyang humingi ng paumanhin. Imbes na magtapang-tapangan at magbiro, dapat daw ay magpakumbaba siya para mabawasan ang galit ng mga tao. Hindi ito biro, manong. Anang vlogger, sabay banggit sa kahirapan ng pagkakaroon ng kasong legal. Pag-uugali ni Federico, pinuna ang tila pagbalot niya ng mukha at hindi pagpapakita sa video, isang senyales ng pagtatago. Sinabi na kung talagang may sapuin na, ipakita ito. Ngunit sa halip, ginawa pa raw content. May mga patama na tila hindi na siya seryoso at ginagamit ang issue para sa views, pagbubunyag ng personal na pananaw. Inilahad ng vlogger ang mga pangamba kung sakaling si Federico ay nagtatago na. Inilarawan ng ganitong buhay ay walang kalayaan, laging palihim, laging takas. Binanggit ang mga pangalan ng politiko, ngunit sinabihan si Federico na itigil ang pag-name drop. Nalilihis anang vlogger. Harapin ang kaso, iminungkahi na kumuha na lang ng abogado at harapin ang kaso imbes na magtago. Sinabi na kung wala kang perang pambayad, nandiyan naman ang mga supporters mo tulad ng Reyna's Community at FMT. Kung talagang may subpoena, gumawa na agad ng counter affidavit. Tanong, ano pipiliin mo, ang maging wanted o ang maghagilap ng 10K? Pangwakas na hamon, sinabi na ang pagtakas ay hindi solusyon. Mas mainam na harapin ito dahil habang buhay kang nagtatago, habang buhay ka rin walang kapayapaan. Tinapos sa paalala na huwag gawing biro ang mga seryosong bagay, lalo na kung cybercrime ang usapin. Ilang mahalagang linya, walang pipigil sa'yo kung gusto mong magtago. Pero dapat alam mo ang kahihinatnan. Kung totoo man ang sabuena, ipakita mo. Kung hindi, huwag mong gawing content. Harapin mo ang kaso, may mga taong tutulong sa'yo. Paulit-ulit ka sa mga pangalan ng politiko, tigilan mo na yan. Kung gusto mo, talo na nga tayo May parteng parang nagpapatawa habang naninira o nang aasar, typical sa online reactions. Binanggit rin ang mga pangalang Alaska Lee Vlog at Ate Babes na tila nagbibigay ng suporta o item sa vlogger. For duda at alinlangan, paulit-ulit na tinanong kung ano ba talaga ang totoo, dismiss ba talaga? Bakit may sabuena pa si Lolo? Fake news ba to? Lumalabas ang suspetsa na baka may nagkakalat ng misinformation o ginagamit ang issue sa content creation. 5. Tumukoy sa bayad at legal na proseso, binanggit na may kailangang bayaran na 10 thumb para makapag-counter affidavit. Tila naghahanda na raw ang kampo ni Federico para sa susunod na legal na hakbang. Pero may duda pa rin kung may tunay na kaso ba talaga. Konklusyon, kabuuang tema. Ang video ay isang sarcastic na reaction sa di umano'y pagkakapanalo ng kampo ni Doc Lab matapos madismiss ang reklamo laban sa kanya. Kasabay nito, may naglalabasan na update na si Federico, si Lolo, ay nakareceive ng subpoena ukol sa panibagong legal na hakbang, ngunit hindi malinaw kung totoo ito o drama.